September 8, 2025, nakapanayam ng resibo ang lolo ng mga bata na itatago namin sa pangalang Joel. Ayon sa kanya, ginawa na raw talagang pwestuhan ng bahay ng pamilya. Dahil dito, nagpakabit si Jenny ng CCTV sa kanilang bahay para mabantayan ang kanilang mga anak. Para mamonitor niya yung mga anak niya. Para na mamonitor niya kung ano nangyayari sa loob ng bahay niya. Ngayon, tinasa lang sa akin mga video na yun. Pero wait, there's more. Hindi lang ang sessions ang nakikita ng live. Sakol din sa CCTV ang pambubugbog ni Dennis sa kanyang anak na si alias Gio, 10 taong gulang. Huwag kang gumala, huwag kang gumala. Yung kinakita sa akin una-una ni pinasang video sa akin, yung yung binugbog yung bata, pinapalo siya ng yung PVC fiber ko na. Aba, Dennis, nag-iipon po ba kayo ng atraso? Sinamahan agad ng resibo si Joel sa tanggapan ng National Bureau of Investigation, Organized Transnational Crime Division o OTCD. Nang makita ang mga video, pinayuhan na siya ng mga otoridad na formal na maghain ng reklamo laban sa ama ng kanyang mga apo. September 10, 2025, kasama si Joel, nagpunta ang resibo at ang NBI OTCD sa Rizal. Misyon nila bilang paghahanda, ikutan ang itinuturong bahay na naging drug den na umano nina Dennis and friends. Ito yung poste. Ayan o. Ayan. Ayan. Sir, ito po yung sinasabi niyong may ilog? Opo, ma'am. Tama po ba? Ayan yung area? Oo, yung pagpasok niya. Nang makumpirma at makita ang itsura ng lokasyon, sinimula na ng mga operatiba ang pagpaplano ng kanilang magiging kilos sa araw ng operation. Sa puntong ito mga kapuso, mula po sa Jeddah, Saudi Arabia, kung saan nagtatrabaho ang ina ng bata, makakapanayam po natin sa pamamagitan ng video conference si alias Jenny. Yun hong mister ninyo, sa inyong abot ng kaalaman, ilang taon, ilang buwan, gaano katagal na hong dependent ito sa illegal drugs? Siguro po sir, mga 4 years, ganyan. Naririnig ko po na gumaganon siya pero hindi ko po nakikita hanggang sa yun nga po nagpakabit ako ng CCTV, doon ko po nalaman at nakita yung mga pinagagawa niya. At masakit po sa kalooban ko pero pinipilit ko lang po talagang intindihin po kasi kapag kinukumpronta ko po siya, yung mga bata po yung pinagbabalingan niya. Huwag kang gumala, huwag kang gumala. Meron pang ibang mga tagpo na nakunan yung itinanim mong CCTV. Ang sinasabi ko ay tungkol doon sa pinagbubuhatan niya ng mister mo ng kamay, yung anak ninyo. Ano masasabi mo? Sobrang hindi ko po talaga matanggap. Tsaka yun po talaga yung sobrang nagpa-depress stress sa akin dito kasi halos patayin niya na po yung bata eh. Nagmamakaawa na po sa kanya pero siya patuloy pa rin sa pananakit sa bata. Hindi ko na po talaga matanggap, matiis pa na tatagal ng ganun yung sitwasyon ng mga anak ko. Kaya po humingi na po talaga ako ng agarang tulong sa inyo. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel